So, hi mga ka-caregiver, it's me, Eunice. So, ngayon, nagko-cold compress ako ng aking mata. Kasi ang laki ng eye bag ko, 'di ba? Kasi nag 2 weeks akong panggabi. So, kaya yung eye bag ko naglagpas kain na, 'di ba? Yan. So, another information, may nag-PM sa akin. So, ito ang tanong niya sa akin. So, ayan. Hello, good day po ma'am. Sana mapansin. Pwede po ang visible tattoo sa SG. So, ayan yung PM niya sa akin dito sa TikTok. So, ayan yung PM niya sa akin sa TikTok. So, na-replyan ko na siya. So, para dagdag knowledge din and dagdag information sa mga nag-a-apply. Ang sagot ko dyan is depende. Depende sa amo kung tatanggapin ka niya na may tattoo ka. Yun po. Pero kailangan pag nag-apply ka sa Asiana ng live-in caregiver, kailangan i-declare mo na may tattoo ka. Yun po yun. Nakuha ko po yan na information na yan sa kasamahan kong live-in caregiver na may tattoo din. Kasi may tattoo siya dito eh. Dito. Basta may tattoo siya dito. Tapos sabi niya, siya nagbigay sa akin na information na depende sa amo kung tatanggapin ka. Tapos kailangan i-declare mo na may tattoo ka bago ka mag-apply. Or pag nakapag-apply ka na, nag-send ka ng resume, tsaka masasabihin sa kanila na, ma, may tattoo po ako. Ganun. Para aware sila na may ganun kantaan na may tattoo ka. So, yun po. Depende po uli sa amo. Siyempre, sa agency, wala namang problema. May tattoo ka, siyempre. Pero, nasa amo pa rin yan kung tatanggapin ka, di ba? So, ayan. So, yun lang po. Dagdag information po yan sa pag-apply nyo ng live-in caregiver dito sa bansang Singapore. So, yun lang po. Ingat kayo and God bless. So, cold compress muna ako ng onte, ha? Kasi, talagang laki ng ipag ko. So, yun lang po. Ingat and God bless.